man si Lucy. Nagretiro lamang siya noong 2008 bilang Executive Vice President ng isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas. At ang lahat ng ito dahil na rin sa kanyang pagsusumikap sa buong buhay niya. Magmula elementary, high school hanggang college, nakukuha ni Lucy ang pinakamataas na mga parangal. At para sa kanya, ito na ang pinaka-importante sa lahat, ang makamit ang tagumpay ng buhay. Lumaki kasi ako sa lola ko and very disciplinarian siya. Yung discipline naibigay niya sa akin. Naging challenge sa akin yun na kailangan ma-maintain ko yun every year. Achiever, saka competitive talaga rin. Ayaw kong masapawan ako ng iba. Kaya naman nang magsimulang maghanap ng trabaho si Lucy, di nakapagtatakang madali siyang nakapasok sa isang magandang kumpanya. Marami sa amin dumadaan muna sa katulad ng SGV accounting firm for training, for exposure, gano'n. So, isang exam ko lang doon naman, nakuha na kagad ako. So, yun na yun. Hindi na ako naghanap sa iba. Dahil na rin sa angking galing ni Lucy sa kanyang pagtatrabaho, di nagtagal ay kinuha siya ng isa pang mas malaking kumpanya. Dito na mayagpag ng gusto si Lucy. Matagumpay siya, di lamang sa trabaho, pati na rin sa kanyang pagiging may asawa. Threefold yung sweldo ko, binigyan ako ng libreng kotse. So parang pag inisip mo, parang ano pa ba ang gusto kong marating? Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, di maipagkaila ni Lucy na tila kulang pa rin ng lahat ng kanyang mga nakamit upang makapagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Nakaramdam siya ng pagkabagot sa araw-araw niyang gawain. Kinabukasan, papasok na naman, tapos trabaho na naman, uwi. Parang wala nang challenge ba na ano pa ba ang susunod? No? Parang umpisa akong ma-bore. Deep within ba, parang something was missing lang na there must be something to this life. Bagamat may paniniwala sa Diyos si Lucy noon, wala siyang relasyon sa Panginoon. Dito siya nagkaroon ng pagnanais na makilala ng lubusan ng Diyos. On the spiritual side din, akala ko fulfilled na rin ako talaga dahil I was doing everything that a religious person would do, no? Pero nung may nag-share sa akin tungkol sa Bible, tungkol kay Jesus, na siya pala ay buhay at I can have a living relationship with Jesus, the Son of God, no? Nabuksan ako sa Bible, talaga yun ang number one na yung truth ba? Mula noon, nabago ng direksyon ng buhay ni Lucy, kasama sa patuloy na paglago at paglalim ng pagkakakilala niya sa Panginoon. Ang pagbiyahe ni Lucy patungo sa lugar kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesus. Sa Israel, kasama rin ng iba pang Pilipino, ipinapahayag ni Lucy ang pagmamahal ng Diyos sa mga taong piniling mahalin ni Jesucristo. I really believe that we are touching the heart of God by doing that. Una-una, yung promise na yun ni Lord that I will bless you if you bless Israel. Hindi lang personally, kundi for the nation, no? So I believe na mabibless ang Pilipinas kung binibless ang Israel. Bagamat naiba na ang pananaw ni Lucy sa buhay, pinagbutihan pa rin niya ang kanyang pagtatrabaho kasabay ng paglilingkod sa Diyos hanggang magretiro siya noong 2008. Ngayon, higit pa sa dati ay inaalay ni Lucy ang kanyang oras at pagod upang maglingkod sa Diyos. Nakalimutan ko na kung ano yung mga ina-achieve ko noon sa secular life, no? Kasi hindi ko ma-imagine ang isang buhay na wala kay Lord eh. So nung magbago ang direksyon ko, hindi ko na maalala kung pag tinanong ako kung ano ang more fulfilling sa akin, yung what I was trying to achieve noon sa career, sa secular work, o yung ngayon, no? I feel very much fulfilled kasi alam mo, I'm so blessed with Pastoral Lucy. You know, more than 20 times already, in 20 years, he has brought many Filipinos to Israel to understand God's call for the Philippines and the nations in connection with Israel. I was one of those who benefited from those trips that Pastor Lucy planned. And nakita naman natin, Mari, na kahit na gaano kang ka-successful sa buhay, talagang hahanap-hanapin mo yung totoong kaloob ng Diyos para sa iyong buhay, yung magandang plano niya. And that is what happened to Lucy. Sabi nga nila, in the heart of each man and woman, there is a God-shaped void. May butas, may kulang. Until you find Christ, you will not feel that void. There's always that hunger in you. No? She was doing everything religious. She was looking to fulfill herself spiritually.
pero kulang. That's right. Because what she was missing was a personal relationship with the Lord Jesus That's Christ. right. Ano po ninyo, kasi ano man po ang kakulangan sa ating buhay, material man o espiritual, alam po ninyo, kayang-kayang ibigay yan. At gustong-gustong ibigay yan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mahalaga po ay dumulog tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Nakita naman po natin yan sa buhay ni Lucy. If you're going through right now what Lucy went through, come to God. He will replace your emptiness with joy. Jesus wants to give you in overflowing measure an abundant life. But you have to walk obediently. You have to come to Him. Alam nyo, tama po yan. Dahil ang ating pong Panginoon ay gusto niyang makilala natin siya bilang ating Ama. Yung tunay na Ama na nagmamahal sa atin at may magandang plano para sa ating buhay. Pero kailangan po, paniwalaan natin yan at magtiwala po tayo ng ating Diyos Ama ay gusto magkaroon ng relasyon sa atin. Yung relasyon na personal ba? Hindi yung marami, okay din yun, yung marami kayo sa simbahan, tinatanggap niyo yung pagpapala. Pero ang ating Panginoon ay may espesyal na regalo at plano para sa iyo. Ikaw, individual na ikaw, ako, para sa akin, kay Mari, kay Lucy. Gusto ng ating Ama na magkaroon tayo ng magandang relasyon. Kung kaya nga po ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, ibinigay po siya ng ating Diyos Ama upang siya po ang magtubos sa ating mga kasalanan dahil nga po gusto niya tayong pagpalain ng napakaraming pagpapala sa mundong ito. At hindi lamang yan, para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama niya sa kalangitan.